Pagpapatuloy po natin ang ating pong series sa Book of Esther na pinamagatan po nating Concealed Yet Active. Concealed Yet Active. At nasa part 3 na po tayo. Ang text po natin para sa hapong ito ay matatagpuan sa chapter 2 ng Book of Esther, verses 19 to 23. Okay? Chapter 2 ng Book of Esther, verses 19 to 23. Babasahin ko po mula sa ang bagong ang Biblia. I hope nakabukas na ang mga Biblia po ninyo, no? Sa ating pong passage. Verse 19, nang magtipon sa ikalawang pagkakataon ng mga birhen, nakaupo si Mordecai sa pintuan ng hari. Hindi pa ipinapakilala ni Esther ang kanyang pinagmulan o ang kanyang bayanman, gaya ng ibinilin sa kanya ni Mordecai. Sinusunod ni Esther si Mordecai na gaya ng kanyang pagpapalaki sa kanya. Sa mga araw na iyon, samantalang nakaupo si Mordecai sa pintuan ng hari, sina Bigtan at Teres na dalawa sa mga eunuko ng hari na nagbabantay sa pintuan ay nagalit at hinangad na pagbuhatan ng kamay si Haring Ahasuerus. Ang bagay na ito ay nalaman ni Mordecai at sinabi niya ito kay Reyna Esther. Sinabi ni Esther sa hari sa pangalan ni Mordecai. Verse 23, nang ang pangyayari ay siyasatin at matuklasang totoo, ang dalawang lalaki ay kapwa binigti sa punong kahoy. At ito'y isinulat sa aklat ng mga kasaysayan sa harapan ng hari. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salitang ating binasa at ngayon ay pagbubulay-bulayan. Sa ating pagpapatuloy sa ating sermon series on the Book of Esther, which we entitled Concealed Yet Active, gusto ko mong makita natin yung pangatlong bahagi. Ito po yung passage na ating binasa ngayon. Gusto ko yung definition ni Pastor John Piper sa providence. Simple lang yung definition ni John Piper sa providence. Sabi niya, providence is God's purposeful sovereignty. Providence is God's purposeful sovereignty. Ibig sabihin, ang providensya ng Diyos ay ang malayuning pagiging soberano ng Diyos sa lahat ng bagay. Madalas, pag pinag-uusapan natin ang topic or doctrine of providence, laging ang context ay redemptive history. Ibig sabihin, ang Diyos, ginagamit niya o inaayos niya ang lahat ng mga pangyayari at detalye sa kasaysayan para tumugma sa kanyang layunin na iligtas ang mga makasalanan. So madalas yun ang definition natin ng providence. Well, hindi naman po mali yan, pero kung yan lamang ang pagkaintindi natin sa doctrine of providence, this is not entirely correct as well. Pag pinag-usapan po natin ang providence, it involves everything in this world. Ang providence, pasok dito ang lahat ng bagay dito sa ibabaw ng mundo, kasama maging ang mga masasamang bagay, hindi lang ang mga mabubuti. Para maglingkod sa ikatutupad ng lahat ng mabuti at maluwalhating layunin ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat ng pangyayari sa mundo na ito, good, including evil, they all work together according to the disenyo ng Diyos or purpose ng Diyos to accomplish His righteous and glorious purposes. Ngayon, kung totoo na ito ang ibig sabihin ng providence, pwede rin nating sabihin na maging ang trabaho natin ay bahagi ng divine providence. Ano man trabaho yan? No? Trabaho sa gobyerno, trabaho sa isang kumpanya, no? Siguro kahit estudyante at ang kanilang pag-aaral, na matatawag pa rin nating vocation, bahagi ng providensya ng Diyos. This afternoon, we will be looking at a character, a man whom God put in government. So ito pong lalaki na pag-uusapan natin ay empleyado ng gobyerno ng Persya at siya ay isang susing personalidad. Later on, sa story ni Esther, nagagamitin ng Diyos para
panatiliing ligtas ang kanyang covenant people na bayan ng Israel. Okay? Kumbaga, sa providensya ng Diyos, nilayon niya na itong lalaki na ito ay maging empleyado ng gobyerno. Kumbaga, maging empleyado ng korte ng hari ng Persya na si King Ahasuerus or King Xerxes in actual history para i-preserve ang Israel from total annihilation. Mas maintindihan natin yan later in the story of Esther. But for now, let's meet this man. At gusto kong i-summarize natin ang ating pag-aaral sa ganitong paraan. As Christians, we are expected to perform our duties properly wherever we may be. Bilang mga mananampalataya, inaasahan na gagawin natin ang lahat ng ating katungkulan ng maayos, matalino, tama, nararapat, saan man tayo nandoon. Okay, saan man tayo nandoon. Dalawang bagay po yung gusto pag-usapan natin. The very first thing is, do what is expected of you. Do what is expected of you. Gawin mo kung ano yung inaasahan mula sa iyo. Ito pong author ng Esther, hindi nagpakilala kung sino, hindi pa siya tapos para i-present sa atin ang lahat ng mga main characters sa story na ito. Nakilala natin si Esther ng nakaraan. Diba? Si Esther ay ang pumalit na reyna kay Queen Vashti. At pag pinag-usapan natin ay kagandahan, lagpas ang kagandahan ni Esther sa kagandahan ni Vashti. Sabi dun sa verse 7 ng Esther chapter 2, si Esther po ay hindi lang po magandang tingnan, kundi maganda rin ang hubog ng kanyang pangangatawan. Okay, so lagpas ang kagandahan ni Esther kumpara sa kagandahan ni Vashti. But ang isang katangian ni Esther po ang nagpatindi sa kanya at naging dahilan ng kanyang pagiging greater than Vashti. Hindi naman talaga yung physical beauty kundi yung kanyang character of submissiveness. Masyado pong mapagpasakop, masyadong masunurin si Esther sa lahat ng ipinag-uutos sa kanya at lahat ng mga nakatataas sa kanya. Napakagandang karakteristik. In verse 20 ng ating pong text ngayong hapon, inulit na naman yun. Yung katangian ni Esther na mapagpasakop, masunurin sa mga nakatataas sa kanya. Sabi niya sa verse 20, hindi pa ipinapakilala ni Esther ang kanyang pinagmulan o ang kanyang bayanman gaya ng ibinilin sa kanya ni Mordecai. Sinusunod ni Esther si Mordecai na gaya ng kanyang pagpapalaki sa kanya. So si Esther talaga, bukod sa napakagandang babae, napakamasunurin, napaka-submissive na babae. Ayun yung paulit-ulit na description ng author sa atin patungkol kay Esther. Si Queen Vashti, pinilit siya na bakantehin ang kanyang trono, di ba? Kung natatandaan niyo doon sa kwento sa chapter 1. Bakit? Hindi dahil sa pumangit si Vashti, kaya siya tinanggal bilang reyna. Nanatili siyang maganda, nanatili siyang kaakit-akit. Kaya lang, tinanggal siya ni King Ahasuerus na reyna because she refused to obey the order of the king. Diba? Sabi, pumunta ka dito, ipagyayabang kita, suot mo yung corona mo. Anong sabi ni Queen Vashti? Ayoko. Hindi ako pupunta. Nagalit si King Ahasuerus, dahil sa sulsul ng kanyang mga advisor, tinanggal siya bilang isang reyna. Ganun kadali. Kung sinabi ng hari, hindi pwedeng mabali. Pero dito, based sa description ng author kay Esther, na isa sa mga main character ng story na ito, pinangalan nga sa kanya, yung aklat. Pwede tayong matuto ng isang wisdom na hanggang sa New Testament, tinuturo pa rin. Alam niyo kung ano yung wisdom na yun at lesson? That we should submit to those in authority. Dapat tayo magpasakop sa mga nasa matataas na posisyon sa atin. Romans chapter 13 verse 1. New Testament yan. Yung halimbawa ni Esther na pagiging mapagpasakop, masunuri sa mga nakatataas sa kanya, isinulat ng Diyos sa Old Testament hanggang sa New Testament tinuturo sa atin. Romans 13:1. Ang sabi diyan, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad, sa
sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos at ang mga pamamahalang iyon ay itinilaga ng Diyos. People in authority are part of God's design to provide order in the society. That's one of the main reasons kung bakit tayo may government officials. Nilagay ng Diyos ang gobyerno at ang mga opisyalis dito para magkaroon ng kaayusan ng ating lipunan. Tanggalin mo ang government, anong may iwan sa lipunan? Chaos, kaguluhan, walang kapayapaan, diba? Disorderliness. Pero nilagay ng Diyos ang government sa lipunan para magkaroon ng order. So that's one. At ito pong pagkakaroon ng kaayusan sa lipunan, ang isa sa mga nakikinabang dyan, syempre, lahat ng tao sa mundo. No? Lahat ng tao, Christian o hindi Christian, nakikinabang sa kaayusan ng lipunan. Kaya, pag may kaayusan ng lipunan, ang isa sa mga practical na resulta, kapayapaan. Diba lahat tayo nakikinabang sa kapayapaan ng lipunan? That's because God designed na magkaroon ng government ang bawat society. Pero ito maganda eh. Sa Romans 13, sila pala na mga inilagay ng Diyos para mamahala sa atin ay mga lingkod ng Diyos para sa kabutihan ng mga mananampalataya. Take note. Hindi lang pala sila nilagay ng Diyos para magkaroon ng kaayusan ng lipunan na mapapakinabangan ng lahat ng tao sa mundo na may lipunan, kundi nilagay ng Diyos sa mga pinuno sa gobyerno para sa kapakinabangan at kabutihan ng mga mananampalataya. Tingnan mo, Romans 13:4. Sabi doon, sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ang tinutukoy, yung mga member ng church sa Rome. Nang panahon na yan, ang emperador ay si Nero, sabi nila. Ewan ko kung si Nero nga. O ibang emperador. Pero ang point, yung emperador ng panahon na to, hindi siya mabuting emperador. Pero ang sabi ni Apostle Paul, kahit na hindi mabuti yung emperador, nilagay siya ng Diyos para maglagay ng kaayusan sa lipunan. At dahil nilagay sila ng Diyos dyan bilang lingkod, nilagay sila ng Diyos dyan para sa kabutihan mo. Kaya sabi ni Apostle Paul, kung gumagawa ka ng mabuti, hindi ka dapat matakot sa mga nasa gobyerno. Kasi yung mga nasa gobyerno, nilalabanan nila yung mga taong umaaway at lumalabag sa mga kautusan ng gobyerno. Kung mabuti kang mamamayan, kahit masama yung gobyerno, kahit na ba diktador yung hari o yung emperador, kung wala kang ginagawang masama, para sa kabutihan mo yung pagiging pinuno nila ng gobyerno. Si Esther, hindi siya maaaring tawaging mabuting halimbawa sa lahat ng pagkakataon. Kasi, di ba, napag-usapan natin nung nakaraan, nag-compromise siya ng maraming beses, di ba? Kinompromise siya yung kanyang identity, kinompromise niya yung kanyang faith, kinompromise niya maging yung kanyang virginity eh. Pinagpalit niya para sa maayos na kalagayan sa lipunan. Pero kung meron mang isang pwedeng hangaan kay Esther, yung kanyang pagiging obedient. Napaka-obedient niya. Pansinin niyo po, up to this point sa story ni Esther, paulit-ulit na binabanggit si Esther, pinupuri si Esther, ang ganda ni Esther, di ba? Mas maganda siya kay Vasti, so on and so forth. Pero hindi natin mababasa nagsasalita si Esther. Na? Up to this point, paulit-ulit binabanggit si Esther, pero wala pong record na nagsalita siya. Yung walang dialogue na binanggit na galing kay Esther. Ano ibig sabihin? Si Esther, yung isang klase ng tao na hindi siya mahilig magsalita, pero gumagawa siya. At ang totoo, hindi naman natin kailangan magsalita kung alam natin yung dapat nating tamang gawin. Hindi natin kailangan magsalita. Gawin mo na lang. Kung ano yung nakikita mong tama, gawin mo na lang kung ano yung nararapat. Minsan kasi ang problema, may mga taong magaling magsalita, walang gawa. Mabilis magsalita, pero pagkagawa na ang pag-uusapan, napakabagal. Minsan wala. Si Esther, hindi siya masyadong nagsasalita at up to this point magsasalita siya later pa sa story ng Esther eh.
Pero makikita mo yung kanyang example ng obedience, napakalakas ng ng alingaw-ngaw niya doon sa story. But there's one more character gusto ko makilala natin dito sa story na to. Pangalan niya Mordecai. Di ba? Katulad ng binanggit ko nung nakaraan, yung pong sa pangalang Mordecai, hindi po Hudyo na pangalan niya. Yung Esther, hindi rin po yung Hudyo na pangalan, di ba? Yung Esther ay hango sa salitang Ishtar o Star. Hindi siya Jewish name, Persian name yan. Yung Mordecai po, hindi rin po Jewish name yan. Persian name din po yan, na galing sa Greek, hindi Greek, pagan god na Marduk ang pangalan. The author was not very detailed sa kanyang introduction kay Mordecai, pero napakaganda ng description ni author kay Mordecai dito sa story na ito. At marami tayong pwedeng matutunan. The description of Mordecai are both responsible and honorable. So two things yung gusto ko makita natin na characteristic ni Mordecai na ang ganda. Ang ganda. Una, he never neglects his job. He never neglects his job. Yun yung unang characteristic ni Mordecai. Hindi niya pinagwawalang bahala ang kanyang trabaho. Hindi siya nagwawalang bahala pagdating sa kanyang trabaho. Dalawang beses po binanggit sa text natin, verse 19 and verse 21, yung term na sitting at the king's gate. Sitting at the king's gate. Nakaupo sa bulwagan ng hari. Dalawang beses. At ito pong phrase na ito, sitting at the king's gate, laging paulit-ulit na mababasa sa Old Testament. Ibig sabihin, yung pong sinasabing sitting at the king's gate, hindi po ito yung parang katamaran na uupo ka lang maghapon doon sa may pintuan ng hari na wala kang ginagawa. Hindi yun ang tinutukoy na pag-upo dyan. Yung tinutukoy na pag-upo dito, special or privileged position in the community. So, ibig sabihin, yung pong bahagi na yon ng pintuan ng hari ay inuupuan ng mga taong may posisyon sa gobyerno. At ang pag-upo po nila yon doon ay may kinalaman sa kanilang paggawa ng katungkulan nila bilang empleyado ng gobyerno. At makikita natin ang isang halimbawa nito sa Book of Jeremiah. Doon sa Jeremiah 38 verse 7, sabi diyan, narinig ni Ebed-Melech na isang eunuko na taga-Ethiopia na noon ay nasa bahay ng hari na kanilang inilagay si Jeremiah sa balon, ang hari nooy nakaupo sa pintuan ni Benjamin. So, ibig sabihin, yung pong term na pag-upo sa pintuan ay tumutukoy sa paggawa ng isang mataas na katungkulan. It refers to a performance of a high duty. Hindi po pag-aaksaya ng panahon niya, yung katulad ng ginagawa natin, pag-upo sa harapan ng telebisyon, nanonood tayo ng Netflix, tinatapos natin yung mga series na gusto natin tapusin sa mga Korean novela, may pikit na yung mata natin pero gusto pa rin nating manood. Yun ang pag-aaksaya ng oras. Pero hindi ganun yung ginagawa nito ni Mordecai. Bukod dyan, meron pa tinatawag na archaeological finding. Noong pong 1904, meron pong isang tablet, isang batong sulatan na nahukay sa isang lugar na kung tawagin ay Persepolis. Isa po siyang lugar na nandun pa rin sa Kingdom of Persia. At doon po sa tablet na ito, nakasulat ang pangalang Marduka. Persian official nung panahon ni Xerxes. At sabi doon sa document na yan, he served as an accountant on an inspection tour from Susa. So, ibig sabihin, yung tablet na yon na na-discover noong 1904, nagpapatunay na mayroong tao na empleyado ng haring si Xerxes noong panahon niya ng pangalan ay Marduka. So, tandaan natin, yung pong Mordecai ay pangalan na galing sa Diyos ng mga pagano ng pangalan ni Marduk. So, kung ita-translate mo yung Mordecai, sa literal na salita nito, Marduka. So, pwede na yung pong Marduka na tinutukoy dito sa document na ito na na-discover na 1904 ay si Mordecai. So, ibig sabihin, posible na si Mordecai talaga ay isang historical person at siya ay isang empleyado talaga ng
Persian government nung panahon na yan. Now, bakit ko binabanggit yan? Kasi posible na si Mordecai po ay empleyado na ng hari ng Persia bago pa naging reyna si Esther. Okay? Nasa posisyon na si Mordecai. And, ang gusto kong pansinin natin dito, bilang isang empleyado ng gobyerno ng Persia, si Mordecai po ay isang responsableng empleyado. Very responsible. Doon sa verse 11, pag binalikan niyo yung verse 11 ng chapter 2, mababasa niyo po doon na everyday naglalakad si Mordecai malapit sa korte ng mga harem o ng harem ng hari para alamin kung ano na ang nangyayari kay Esther. Ngayon, pag binasa niyo po yung talata na yan, out of context, sasabihin mo, ay si Mordecai, nag-i-spy. Kung nasan si Esther para malaman. Kasi anak-anakan niya si Esther, no? Kinuha ng hari, gusto niya malaman, okay pa ba si Esther? Safe pa ba si Esther? Buhay pa ba si Esther? So, titingnan ko kung yun ang yun ang pagkakaintindihan mo sa verse 11 Pero, pag in-interpret mo yung verse 11 together with verse 19 and verse 21, it appears na si Mordecai ay naglalakad at nadadaanan ang harem ng hari papunta sa kanyang trabaho. Kung saan uupo siya at gagawin niya yung kanyang duty. Ako naniniwala ako na yun ang tamang interpretation. Interpret mo yung verse 11 in the light of verse 19 and 21. So, ibig sabihin, maari yung harem kung saan nandun si Esther ay nasa daanan ni Mordecai papunta sa kanyang trabaho. Kaya pag pupunta siya sa kanyang trabaho every day para gawin yung kanyang katungkulan, nadadaanan niya yung harem, nakikita niya kung anong kalagayan ni Esther. Ganun ang magandang interpretation. Ang point lang dyan, pinapakita sa atin dito ang isang napakagandang halimbawa ng isang trabahador ng gobyerno. Mordecai was a diligent man performing his duty to the government. At araw-araw siyang pumupunta sa kanyang trabaho dahil yun ang kailangan niyang gawin. Maaring hindi magandang halimbawa si Mordecai kasi nag-compromise din siya, di ba? Hindi niya pinakilala na Hudyo siya. Nilihim niya talaga. At inutusan niya pa si Esther na huwag mo sasabihin Hudyo ka. Pati yung pananampalataya nila, di ba? Kasama na compromise dahil dyan. Yet, dito matututunan natin na sa government employee, he was very responsible. Ginawa niya yung duty niya araw-araw, walang patid, walang pagpapagod, hindi siya uma-absent. Very responsible man. Di ba parang rebuke sa ating mga nagtatrabaho na ang pagtatrabaho natin ay haphazard. Di ba? Tamad na tamad tayo magtrabaho, wala tayong kasipag-sipag. At dahil haphazard, hindi maganda ang produkto na ginagawa natin. Ang totoo niya, we do not have any reason at all to not perform well in our jobs. Kung Christian ka, lalo na kung Christian ka, wala kang dahilan para maging tamad, wala kang dahilan para hindi gawin ang trabaho mo ng maayos. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng ating mga trabaho at kailangan natin bigay ang ating best para sa ating mga trabaho dahil bilang Kristiyano, dapat maging diligent tayo in whatever we do. We must be diligent in whatever we do. Kung naniniwala ka na yung trabaho mo, ibigay ng Diyos, dapat mahusay ka sa pagtatrabaho. Diba? Dapat masipag ka sa pagtatrabaho, dapat di ka ma-absent sa trabaho, dapat ang performance mo maganda sa iyong trabaho. Pangalawa na magandang matutunan natin sa buhay ni Mordecai dito sa kwento na to, he does what is honorable in his job. He does what is honorable in his job. Ginagawa niya kung ano yung mahusay, kahanga-hanga, kapuri-puri sa kanyang trabaho. Si Mordecai po, hindi lang po siya nag-perform ng kanyang duty ng maayos, pinili niya rin gawin kung ano yung tama, pinili niya kung ano yung kahanga-hanga sa kanyang trabaho. Tingnan niyo verse 21 and 22 ng ating text. Sa mga araw na iyon, samantalang nakaupo si Mordecai sa pintuan ng hari, ginagawa yung kanyang trabaho as usual, sina Bigtan at Teres, na dalawa sa mga eunuko ng hari na nagbabantay sa pintuan, ay nagalit at hinangad na pagbuhatan ng kamay si Haring Aswerus. Verse 22. Ang bagay na ito ay nalaman ni Mordecai at sinabi niya ito kay Reyna Esther at sinabi ni Esther sa hari sa pangalan ni Mordecai.
Siguro nga, nasa posisyon na si Mordecai bago pa naging reyna, si Esther. Pero yung trabaho ni Mordecai, hindi kasing close ng relasyon ni Esther sa hari. Yung pong mga Persian king, kilala po sila na generous pagdating sa pagre-reward ng loyalty. Yung sinasabi ng iba, kaya ginawa ni Mordecai ito, isinumbong yung banta sa buhay ng hari sa pamamagitan ni Queen Esther para magkaroon siya ng leverage para balang araw pwede niya singilin yung hari ng Haring Asueros para proteksyonan ng mga Israelita. Palagay ko maling interpretation yun kasi yung pong tinatawag na anti-Semitic threat, chapter 3 pa yun eh. Chapter 2 pa lang to. Wala pa si Haman eh. Makikilala natin si Haman sa susunod na pag-aaral natin sa chapter 3. At si Haman yung magbabanta sa existence ng mga Israelita. Maintindihan natin kung bakit galit na galit si Haman sa mga Israelita pagdating natin sa chapter 3. Pero wala pa yun dito sa chapter 2 eh. So anong point ko? Ang point ko, ini-establish sa atin ng author natin dito na si Mordecai, hindi niya ginagawa yung kanyang trabaho dahil meron lang siyang gustong makuhang kapalit. Ginagawa niya yung trabaho niya kasi isa siyang matapat na lingkod ng hari. That's it. Isa siyang matapat na lingkod ng hari. Hindi po niya ginagawa ito dahil gusto niyang alam mo yun, yung merong utang na loob sa kanya yung hari. Hindi yun ang kanyang intensyon eh. Ginawa niya ito na isumbong yung banta laban sa buhay ng hari sapagkat yan ang alam niyang tama na dapat niyang gawin at naaangkop sa kanyang trabaho. Nakuha niyo po yung gusto kong sabihin. Nung malaman ni Mordecai na merong banta, may assassination plot against King Ahasuerus, pinarating niya sa hari through Esther. Hindi dahil sa balang araw sisingiling kita. Hindi eh. Balang araw gagamitin ko yung ginawa ko para makinabang ako sa iyo. Hindi. Kasi alam niya na yun yung tama niyang gawin kasi empleyado siya ng hari. Empleyado siya ng hari at katungkulan niya na proteksyonan ang interes ng hari. Di ba dapat ganun din tayo mga empleyado? Kung empleyado ka, dapat hangarin mo kung ano yung interest ng employer mo. Kasi, empleyado ka. At kung Christian empleyado ka, dapat, kahit gaano ka unfair yung employer mo, kahit nalilate yung sweldo mo, no? Kung hindi binibigay yung nararapat para sa'yo, employer mo pa rin. At bilang isang Christian employee, dapat hahangarin mo kung ano yung mabuti at para sa pakinabang ng employer mo. Kung ayaw mo na talaga yung employer mo, di mag-resign ka. Pero kung ikaw yung employee ng employer na yan, dapat ang lahat ng gagawin mo na may kinalaman sa trabaho mo para sa kabutihan at interes ng employer mo. Ganun yung ginawa ni Mordecai. Employer siya ng king, dapat ipaalam niya sa hari kung ano yung banta sa buhay niya. At yun ang ginawa niya. Kasi yun ang honorable. Yun yung tama. Yun ang priority niya. Yung proteksyonan ang hari. Hindi po biro yung assassination plot na to. At bilang empleyado ng hari, si Mordecai nakita niya na dapat i-report yung narinig niyang attempt laban sa buhay ng hari. Dito matututunan natin na hindi lang tama na gawin mo yung makakabuti sa employer mo, dapat matapang ka rin. Pag pinili mong gawin yung tama para sa employer mo o para sa nakatataas sa'yo, dapat matapang ka. Bakit ko sinabing dapat matapang? Kasi yung pagre-report po ng isang assassination attempt laban sa hari, pwede rin malagay sa alanganin yung buhay ni Mordecai dyan eh. Diba? Pero pinili niya pa rin na isakripisyo ang kanyang kaligtasan para proteksyonan ng hari. Ulitin ko si hari pong Ahasuerus or King Xerxes in actual history, hindi siya mabuting hari. No? 'Di ba? Kaprisyosong hari, mayabang na hari, 'di ba? Lasenggong hari, evil king. Pero ganun pa man,
Eh, yun ang employer niya eh. At dahil yun ang employer niya at nabalitaan niya na may banta sa buhay niya, ini-report niya. Siguro sabihin ng iba, bakit hindi niya sinabi ni Mordecai yun para napatay na si King Ahasuerus? Hindi eh, no? Pero yung story na ito, pinapakita sa atin, kung ikaw ay employer, kung ikaw ay employee ng isang employer kahit masama yun, duty mo na proteksyonan ng interest ng employer mo. At ganoon ang ginawa ni Mordecai. It's a lesson for us. At kasama din yung katapangan. Also, matututunan din natin dito na it is not necessary, katulad ng paulit-ulit yung sinasabi na dapat mabait yung employer eh. Ni-report ni Mordecai yung narinig niya kasi duty niya yon bilang empleyado ng hari. O anong practical application sa atin? Diba? Minsan may mga empleyado dito na dissatisfied sa kanilang mga employer. At dahil dissatisfied sila sa kanilang mga employer, hindi nila binibigay yung best sa kanilang trabaho at hindi nila sinisik yung interest ng kanilang employer. That's wrong. That's wrong. Kung ikaw ay empleyado, isang kumpanya, isang private corporation, isang business, kahit na ayaw mo yung employer mo dahil masama siya o masama yung pakikitungo niya sa'yo, as long as you are employed under this person or company or corporation, dapat gagawin mo yung trabaho mo ng maayos at hahanapin mo ang magandang interest para sa employer mo. Kasi ganun ang attitude dapat ng Christian. Hindi tayo insubordinate, no? At hindi tayo lumalaban sa ating employer. Kung ayaw mo yung employer mo, mag-resign ka. Diba? Pero kung nananatili kang empleyado, gawin mo kung ano yung nararapat sa trabaho mo, be diligent in your job, and seek the interest or the good of your employer. Second major point natin, so si Mordecai, he did what he ought to do, but he also did what he ought to do properly. Do what you have to do properly. So that's our second major point. Si Mordecai is a responsible person in a high position, and when he heard something concerning the safety of the king, anong ginawa niya to sa information? He handled the information honorably and responsibly. He acted as best as he could at ginawa niya kung ano yung nararapat regarding the information na nalaman niya. So, tingnan natin closely yan. Two things yung gusto kong i-highlight dito. Nalaman niya na may papatay sa hari. Anong ginawa niya? Sinumbong niya. So, tingnan natin yan closely. Yung principle na yan. Two things ang gusto kong i-highlight. Number one, he focuses on pertinent information only. So, that's the first practical thing na gusto kong makita natin dito from this story. Nakapokus lang si Mordecai dun sa mahalagang impormasyon. Wala nang iba. Sabi dun sa passage natin, si Mordecai, uupo siya sa bulwagan ng hari. So, he sits at the king's gate. Ibig sabihin ng trabaho niya, busy. No? Busy job yan. At dahil busy job yan, ibig sabihin, maraming impormasyon at naririnig si Mordecai sa kanyang trabaho. Pwede na para siyang office worker, no, na may table, tapos maraming mga taong nakakausap, tapos maraming mga papelang pinoproseso and so on and so forth para sa modern time. So, ibig sabihin, maraming mga impormasyon ang dumadating kay Mordecai sa nature ng kanyang trabaho. But one thing is for sure, yung position niya hindi kasing taas, hindi masyadong mataas sa position, pero nakasagap siya ng intelligence report. No, hindi natin alam kung paano nangyari yan, no? Na habang nagtatrabaho si Mordecai, nakasagap siya ng intelligence report involving the security of the king. Sinabi kasi dun sa verses na binasa natin, yung pong mga eunuko ay nakaupo din sa King's Gate. So, posible na ito pong mga eunuch na ito kasama sa office, no, ni Mordecai. Yun yung isang possibility. No? At somehow, siguro narinig niya yung plano nila na, sige, pa-assassinate natin tong king na to. Papatay natin yung king na yan. Dahil masama yan, and so on and so forth. O unfair yan, and so on and so forth. Masamang boss yan.
Narinig ngayon ito ni Mordecai, and he did something about that information. Diba? Once in a while tayo, nakakarinig tayo ng mga balita na sensitive. Diba? Ikaw, ako, minsan sa school may naririnig tayo ng mga sensitive na news eh. Diba? Sa trabaho natin, minsan nagbubukas tayo ng email, nakikita natin sensitive information to ah. Diba? Minsan gano'n, nakikita mo. Hindi naman sinasadya, nakikita mo yung impormasyon. Anong gagawin mo pagka nangyari yun? More often than not, pagka nakakakita tayo ng sensitive information, ang ginagawa natin, ayaw nating makialam. Ayoko makialam. Sensitibo to. Sa English, sinasabi ng mga tao, I do not want to meddle with affairs way above my pay grade. Yun yung term ng mga Amerikano doon. Ibig sabihin, hindi ko na trabaho yan. Ayoko nang pakialaman yan kasi pagka pinakialaman ko yan, baka pati ako maapektuhan yan. Ayaw nating maging involved kasi pagka naging messy, maapektuhan tayo negatively, baka mamaya pati trabaho natin mawala. Sensitibo impormasyon eh. Pero anong ginawa ni Mordecai nung nalaman niya na ang hari may banta laban sa buhay niya? Nagwalang kibuba si Mordecai, sabi niya, wala akong pakialam dyan, ayoko makialam dyan, bahala sila dyan, basta magtatrabaho ako dito, kikita ako, safe ako. Ganun ba ginawa ni Mordecai? Hindi. According to our passage, sinunod ni Mordecai yung tulak ng kanyang sense of duty. He decided to handle the information properly. Verse 22. Ang bagay na ito ay nalaman ni Mordecai at sinabi niya ito kay Reyna Esther at sinabi ni Esther sa hari sa pangalan ni Mordecai. Ito mo yan? Yung pong posisyon ni Mordecai sa gobyerno mataas, pero wala siyang direct access to the king. Pero hindi na discourage si Mordecai at ginawa pa rin niya kung ano yung alam niyang tama. Base doon sa impormasyon na nasagap niya. In the eyes of this world, yung pong connection ni Mordecai tsaka ni Esther, ang tawag nila diyan, fortunate. Di ba? Sabi ng mga tao, fortunate. Anak-anakan ni Mordecai si Esther. Kaya meron siyang paraan para ipaalam sa hari yung nalaman niyang balita na banta laban sa buhay niya. Pero tayo po nagbabasa ng Bible bilang mga Christian, naniniwala tayo na hindi po ito mere coincidence. Hindi po mere coincidence na si Esther po ay naging reyna. Hindi po mere coincidence na si Mordecai po ay ama-amaan or adoptive father ni Esther. Hindi po mere coincidence na hindi alam ni King Ahasuerus na si Esther ay Hudyo. Hindi mere coincidence na hindi alam ng mga yunokong kasama sa trabaho ni Mordecai na siya'y Hudyo. Hindi po coincidence yan. Ako po'y naniniwala ng lahat ng ito ay sinadya ng Diyos. Sapagkat merong layunin ng Diyos, makikita natin at the middle and the end of this story, kung bakit nilagay ng Diyos si Esther at si Mordecai sa mga posisyon na ito sa gobyerno. Sabi ng isang author, a coincidence is a miracle in which God prefers to remain anonymous. Ibig sabihin, yung mga nangyayari sa buhay natin na coincidental, yung mga hindi naman natin akalain na mangyayari, alam mo yun, nagkadugtong-dugtong yung sitwasyon, Diyos ang kumikilos sa likod ng lahat ng ito without saying that siya yung gumagawa. He kept himself anonymous. Ang tawag natin dyan, coincidence. Pero bilang mga Christians, hindi yan nagkataon lamang o aksidente. May plano ang Diyos, may disenyo ang Diyos, at gusto ng Diyos na ang lahat ng ito maayos na mangyari para i-accomplish yung kanyang purpose. Kaya nga ang title ng series natin, Concealed Yet Active. Nakatago ang Diyos, deliberately tinago ng author ang Diyos. Hindi binanggit ang pangalan ng Diyos sa Book of Esther kahit isang beses. Pero ang Diyos ay pinoportray ng author na ito na actively working in the background. Nandun yung Diyos sa likod at siya ang naglalagay ng lahat ng sitwasyon sa tama nitong mga posisyon. Siya ang naglalagay ng mga tao sa dapat nilang kalagyan para pag dumating yung tama at takdang panahon,
Gagamitin niya yung mga ito para proteksyonan ang Israel sa banta ng total annihilation. Mordecai knew very well that the information is not to be overlooked. Kaya lang hindi niya kayang paratingin sa hari. Anong ginawa niya? Pinadaan niya kay Reyna Esther. Sabi niya, ikaw magsabi sa hari na mayroong banta sa buhay niya. God arranged that Esther become the next queen para magkaroon ng direct access kay King Ahasuerus. Imagine mo kung hindi si Esther ang queen, nalaman ni Mordecai na mayroong pong banta sa buhay niya, paano niya pararatingin sa hari? Baka bago dumating sa hari yon, nalaman na ng mga nagbabanta sa buhay ng hari na may nagsusumbong at pipigilan yung plano ni Mordecai na proteksyonan ng hari. Kita mo yon? Pero anong ginawa ng Diyos na nasa likod ng lahat ng ito? Nilagay niya si Esther directly connected to the king bilang queen. Nakita mo yan? Ang ganda ng story na ito. God is wonderfully at work in the little coincidences of our lives, often behind the scenes, in an inscrutable way that only time will reveal. Sa pag-aaral natin ng Book of Esther, makikita mo, kaya pala nangyari yan. Kaya pala nandyan si Mordecai. Kaya pala naging reyna si Esther, makikita nyo. Lahat yan, dinisign ng Panginoon kasi meron siyang purpose. At ganoon ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Minsan di natin nakikita yung kamay ng Diyos, minsan di natin nararamdaman yung presensya ng Diyos. Pero hindi po ibig sabihin wala ang Diyos. Nandiyan ang Diyos sa likod, sa background. At siya yung kumikilos sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, inaayos ang lahat ng sitwasyon sa buhay natin para magawa yung gusto niyang mangyari. Minsan kailangan natin ng mata ng pananampalataya para makita ang lahat ng ito at para ma-appreciate. Pangalawa, tuli, he wisely and courageously took the risk for what he did. He took the risk, but he did it wisely and courageously. Yung pong mga mastermind sa assassination attempt against the king, hindi po mga pangkaraniwang tao. Sabi po sa verse 21, sinabigtan na Teres na dalawa sa mga eunuko ng hari ang nagbabanta sa buhay ni King Ahasuerus. Yung po mga eunuko, napakalapit po niyan sa emperador o sa king. Manood kayo ng mga historical drama, Korean, Chinese, Japanese. Yung pong mga official na pinakamalapit sa king, yung pumapasok sa kwarto ng king, yung nag-aalaga sa king, nagbibihis sa king, ang tawag po sa kanila, eunuch. Yung pong mga eunuch, physically castrated po yan. Ibig sabihin, tinanggalan sila ng kakayahan na mag-reproduce. So, wala silang kakayahang mag-anak. Bakit? Kasi sa sobrang close nila sa chamber ng king, close din sila sa chamber ng queen at sa mga babae ng hari. So, ayaw ng hari na merong ibang makikialam sa kanya mga babae maliban sa kanya. Kaya ang lahat ng mga lalaki na lumalapit sa mga babae ng hari, kailangan maging eunuko or eunuch. So, yun yung, yung background. At itong mga eunuch na to, ang ibig lang sabihin, itong mga eunuch na to, napakataas ng posisyon nila at napakalapit nila sa hari. Mas malapit sila sa hari kaysa kay Mordecai. But Mordecai still decided na ipaalam sa hari ang plano ng mga eunuko na ito. Napaka-risky. Kung padadaanin ni Mordecai yung impormasyon sa tamang proseso, may intercept ng mga eunuko yun. Di ba, panoodin niyo yung mga historical drama, di ba? Bago umabot sa hari yung impormasyon, nalaman muna ng mga eunuko. Di ba? Nalaman muna ng mga nasa paligid ng hari, mga advisor, nalalaman muna nila. No? Bago dumating sa hari. Kung padadaanin ni Mordecai yung impormasyon na kuha niya na may papatay sa hari o may mananakit sa hari, sa tamang proseso, mai-intercept yun. At ang pwedeng mangyari dyan, ang risk nun, siya ang pwedeng balikan, siya ang pwedeng patayin. Anong ginawa ni Mordecai? Ginamit niya yung hindi pangkaraniwang channel. Si Queen Esther. Nakita mo, no? Yung para mapaalam ni Mordecai na mayroong banta sa buhay ni King Ahasuerus,
ginamit niya si Esther para ipaabot yung impormasyon. Pero isipin mo mabuti, mawawala yung channel na yon kung walang connection si Mordecai kay Esther. Pero tingnan mo yung genius ng Diyos. Yung galing ng Diyos. Talagang ginawa ng Diyos na maging reyna si Esther at si Esther ay pamangkin o anak-anakan ni Mordecai. Kaya napaalam niya yung balak ng mga taong ito na masama laban sa hari sa pamamagitan ni Esther. At dahil dyan, hindi po nahadlangan na malaman ng hari na merong magbabanta o nagbabanta laban sa kanya. Anong lesson natin dyan? Bilang mga Christians, we are expected to be wise in this world. Yun yung lesson natin doon. Ang Panginoong Jesucristo tinuruan yung kanyang mga alagad doon sa Matthew 10:16. Sabi ng Panginoon, ngayon sinusugo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng mga ahas at maamong gaya ng mga kalapati. Yung pong ginamit na salitang matalino dito, wise, prudent. Original. Ano ibig sabihin ng prudent? A prudent person is wise, cautious, and exercises good judgment or discernment, especially when making decisions that could have significant consequences. Yun ibig sabihin ng prudent. Ibig sabihin ng prudent po, ito yung mga tao na hindi basta-basta kumikilos, hindi basta-basta gumagawa ng desisyon. Pinag-iisipan mabuti, binabalansi mabuti, tinitimbang muna mabuti bago magpasya. Hindi emosyonal sa kanyang desisyon, hindi po pabasta-basta ang kanyang pagpili, dinidiscern niyang mabuti bago niya gawin ang isang desisyon. Dapat ganun ng Christian. Katulad ni Mordecai. Kung padadaanin ko ito sa tamang channel, may intercept yan. Hindi malalaman ng hari yan, mamamatay ang hari. Gagamitin ko yung paraan na alam ko na wise, effective, padadaanin ko yung informasyon through Queen Esther, yung anak-anakang. Kita mo yan? Matalino si Mordecai, nag-isip siya mabuti. So dapat ganun din tayo. This characteristic can be very useful kung Christian ka for the advancement of the kingdom. Isang example ng prudent na tao, si Apostle Paul. Doon sa Philippians, pag pinag-aralan nyo, sinabi niya doon na nakulong siya at yung kanyang kulungan ay mahirap puntahan ng mga tao kasi nasa kaloob-looban ng palasyo ng Cesar. Pero alam nyo, nilagay siya ng Panginoon doon, providentially, para i-preach yung gospel. Sabi niya doon sa Philippians, yung kanyang pagkakakulong sa lugar na yun na hindi pwedeng pasukin ng kahit na sino dahil nasa kaloob-looban ng palasyo ng Cesar, ginawa ng Diyos na pamamaraan para makapag-preach siya ng gospel. Kaya yung gospel na hindi basta-basta makakapasok sa palasyo ng Cesar, nakapasok dahil sa kanya. Ang ginawa ng Diyos, hinayaan na si Paul makulong doon para makapangaral siya ng gospel. At dahil nandun siya sa loob, maraming naging Christian sa mga gwardya. At maraming mga Christian na nagwardya nag-share ng gospel at maging sa mga nandun sa loob ng palasyo ng Cesar, kamag-anak ng Cesar, nakarinig ng gospel, naging Christian din. Imaginein mo. Ang tawag po doon, acting prudently, no? Hindi siya nagmukmuk dahil nakakulong siya. Kundi ginamit niya yung sitwasyon niya, sabi niya, anong gagawin? Paano ko gagawing advantage para sa akin yung sitwasyon ko? Yun. Mag-decide siya na kahit nakakulong siya, mag-share pa rin siya ng gospel. At ginamit po na yung Diyos yun para maraming naging Christian doon sa isang lugar na hindi pwedeng basta pasukin. Kung nasa labas ka, hindi makakapasok doon sa loob. Anong ginawa ng Diyos? Nilagay sa loob si Paul, kinulong eh. Tapos nung nag-preach siya ng gospel, kumalat yung gospel sa loob. Yun yung pagiging matalino na ginawa ni Apostle Paul. That's being prudent. That's being wise. At bilang Kristiyano, nilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon mo, trabaho mo, sa school mo, sa section mo. Because God has a design for that. No? Ang trabaho natin bilang Christian, alamin paano tayo magiging useful para sa kingdom. Doon sa kung saan tayo nandun. Halimbawa, nagtitinda ka lang sa palengke. Pwede ka ba magamit ng Panginoon para sa kanyang gospel sa palengke? Pwede. Pwede gamitin mo yung sitwasyon mo, position mo, yung ginagawa mo para sa kaharian ng Panginoon. Hindi mo pwede sabihin, kailangan maging pastor ako para makapag-preach ng gospel. Kailangan nasa tapat ako ng pulpito para Hindi. Si Paul nga, nakapag-preach ng gospel eh.
Nakakulong siya. Kung hindi siya nakulong, hindi niya madadala yung gospel doon sa lugar na yun. Ang Panginoon ay kumikilos sa likod ng ating mga circumstances. At nilalagay tayo ng Panginoon sa mga lugar na nandoon tayo, kung ano man yung trabaho mo, kung ano man ang posisyon mo, kung ano man ang ginagawa mo. Kasi may layunin siya. It's our duty to discover kung ano yung magiging purpose natin for the glory of God, kung saan niya tayo nilalagay. And we should do it properly, and we should be wise and courageous in doing those things. Let's learn from this story. From the story of Esther and from the story of Mordecai. Manalangin po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa mga life lessons na ito, practical life lessons na pwede rin namin gamitin for the furtherance of your kingdom, sa advancement of the gospel. Gagawin namin yung dapat namin gagawin namin yung dapat namin gawin ng tama. Katulad ng ginawa ni Mordecai, hindi namin siya kilala, pero dami namin natutunan sa kanya. He's not a perfect example because in many instances nag-compromise siya like Esther, pero ginamit mo pa rin siya eh. Sinulat mo yung kwento nila sa Bible eh. Yung life story nila para maka-pick up kami ng mga lessons. And these are some of the lessons and more to come as we study the book of Esther. Bless all of these things, Panginoon, in our lives for your glory. In Jesus' name, amen.